Hello mga ka-sweetheart! It's me again! Tara, samahan niyo akong gumawa ng Doña Aurora ground pork. Let's go! Ang always niyong kasama, ang reyna ng kusina! Prepare the ingredient, itlog po, siling makopa, sibuyas at carrot. Tapos po ang aking ground pork. Yung aking pong ground pork is 1 kilo. 1 kilo lang po yan. Tapos, yung pong siling makopa at saka yung sibuyas, kailangan very small ang pagka-slice. Maliliit po. Yung pong ginamit ko diyang sili is 4 na piraso. Tapos, 1 carrot at 2 sibuyas. Wala po kaming blender at na-broken, so ginadgad na lang. Mano-mano na lang. Tingnan naman ninyo yung pagka-slice ng sibuyas, di po ba? So liit. Ayan po, yung carrots ko at saka yung siling bell. And then, iminix ko na po siya sa ground pork. Mikos-mikos lang po yan. Kailangan imimix lang siya lahat dyan sa ground pork. Tapos, kailangan balance yung kanyang pagka-mix. Kailangan hindi siya buo-buo. Nilagyan ko po siya ng konting sugar, saka po konting iodized salt, pamintang durog. Ayan po. Minix-mix ko lang po, hinalo ng hinalo. Kailangan po talaga malinis yung kamay kasi kung lalagyan mo ng plastic, ang hirap. Saka po, little bit Ajinomoto. What? So, ayan, halu-haluin ko lang po siyang mabuti kasi talagang dapat wala siyang buo-buo. After nun, naglaga na po ako ng itlog. Bali po 24 pieces yan na itlog. So, nasa inyo naman po yung kung gaano karami ang gusto nyo. So, ayan po, dana po siyang pakuluan. Pinakuluan ko po siya ng 5 minutes. Ayan, nilagyan ko po siya ng malamig na tubig para lumamig siya. Ayan, and then, pagkatapos ko po siyang mahugasan ng malamig na tubig, kailangan ko po siyang banlawang mabuti kasi baka mainit pa yung loob, so malambot. Now, after kong mahugasan, ilalagay ko po siya sa ref ng mga 30 minutes. Kasi para po pag-slice niyan, hindi siya madudurog. So, ayan, nilagay ko na po siya sa ref. Ayan mga ka-sweetheart, after ng 30 minutes, ayan po, binalatan ko na siyang isa-isa. Yung 24 pieces na itlog, binalatan ko ng isa-isa. And then, kailangan ko po siyang hatiin sa gitna. Ayan po, hinati ko po siya sa gitna. Bawat isa, kailangang hatiin sa gitna. Ano ba yan? Nabubulol. Huh? At ang mga yellow po ay kailangang kunin. Tatanggalin yung mga yellow. Ang ititira lang po, yung shell ng itlog. Oh my God! Ayan, na po yung aking giniling. So, ilalagay ko po siya sa kawali kasi kailangan siyang lutuin. Huwag po ninyo siyang lalagyan ng mantika. Kailangan yung ground pork lang ang ilalagay ninyo na minix ng mga ingredient. So, haluin ninyo siya ng haluin hanggang madurog at maging lutong-luto. Huwag na huwag kayong maglalagay ng oil. What? Ayan, na po. So, inilagay ko po siya sa isang planggana kasi after nito, may ilalagay pa akong ingredient. So, pinalalamig ko lang po siya ng konti para ilagay ko yung isang ingredient. Oh my God! Ngayon, malamig na nga po. Ngayon, ito na po yung giniling. So, pinalamig ko na po siya. Kaya, ready ko nang ilagay yung yellow ng itlog. Ayan po, nakikita naman ninyo, hawak ko yung palanggana na may giniling na malamig. So, ito na po yung mga ilalagay ko pong pang-optional. Nasa inyo naman po kung ano yung gusto nyong optional. Ako po kasi nilagyan ko ng cheese. Kasi yung ayaw ng cheese, pwede namang hotdog. Huh? Kaya 2 po. So, ayan po yung mga yelo ng itlog. Kailangan pong duruging mabuti. Durog na durog at i-mix doon sa giniling na niluto. So, ayan po, nahalo ko ng mabuti at nadurog. So, i-mix ko na po siyang mabuti doon sa ground pork. Naglagay po ako ng plastic kasi madulas pagka yung kamay lang. So, ayan po, na-mix ko na yung giniling. Ngayon, ilalagay ko naman po siyang isa-isa sa kanyang shell. Kailangan po pantay-pantay yung pagkakalagay. Yung po bang parang gumagawa kayo ng relinong alimasag? Ganyan po yung pagkakalagay. Kailangan digping-digpi. So, lagyan ninyo siya ng carrot sa ibabaw, pang-decorate or optional. And then, after nun, magbabati kayo ng itlog at lalagyan ninyo siya bawat isa. So, para po siya dumikit. So, kailangan may egg. So, ayan. Nakita naman ninyo mga ka-sweetheart. Done ko ng mahulma.
So ngayon, magpa-fried naman ako. Ipa-fried ko na siyang isa-isa. Ayan po, golden brown lang po yung pagkaprito. Kailangan po dahan-dahan kasi para hindi matanggal sa shell. Shoutout nga po pala sa Habibi family, kay Sir David and Rai. Sa inyo po galing ang recipe na to. Thank you so much. Mega love shoutout everyone. Thank you sa pag-follow. Thank you for watching mga ka-sweetheart. We love you all.